Meron po tayong bagong DIY ngayon. Ito po ay charge control para po sa ating earbuds na walang charging case. Magandang araw po. Ito po si Lin Chen. Meron po tayong bagong DIY ngayon. Napakita ko po sa inyo kung paano po gumawa ng charge control para po sa ating earbuds. Sakaling nawala po yung charging case nyo, pwede po tayong gumawa ng charge control para po safe yung earbuds natin. Huwag masira, huwag ma-overcharge, huwag madamage yung battery sa loob. Ang gagawin lang po natin dyan ay kakalasin natin yung yung nasa loob niya, yung charge control sa loob. Bubuksan natin yan. Ayan, meron na ako napili. So, tatanggalin muna natin yung dalawang pads. Tapos, tungkabin nyo po ng flat screw na maliit. Yan, ingat lang po tayo. Kasi sobrang higpit yan. Yan. Total, masisira na rin siya. Sirain na rin natin. Kasi hindi na rin to gumagana eh. Yan. Dahan-dahan lang. Ingat lang. Baka tamaan yung balat or yung kamay mo dyan. Sugat ka dyan. So, ayan. Nakuha ko na. Yun. Tatanggalin natin yan. Yung board na yan. Yung maliit na board. Yan po yung charge controller ng earbuds. Yan. Tanggalin natin yung dalawang screw dyan. Actually, nabuksan ko na yan. Kaya pinapakita ko lang sa inyo para at least magkaroon ko yan ng idea. Para hindi na kayo mahirapan. Panoorin nyo lang hanggang katapusan yung video ko. So, ayan. Natanggalan na natin dalawang screw. Ayan. Ganyan po itsura ng charge control sa loob. Yan. Meron po siyang dalawang charging pin dyan. Yan. So, yan. Naglalaro yan. Ayan, oh. May spring po yan sa loob. So, ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin yan, i-resolder natin, tanggalin natin yung dalawang terminal na yan. Ayan. Yan. Kasi ang supply niyan is 5 volts. So, nag-automatic yan, nagda-drop yan pag hindi siya nag-charge. Maabot siya ng 2 volts, 2.5 or 3. Ganyan. Pero pag may earbuds na nag-charge, 5 volts yan, matik yan. Mataas yung volts niya. So, ayan, meron akong isa dito sa kanan ko. May battery na yan. Nilagyan ko na ng battery. So, tinanggal ko na yung, yung charging pin niya. Ayan, oh. Yan, nakita nyo yan. Yung left and right niya, tinanggal ko na yan. Ground tsaka 5 volts nakalagay dyan. Yan. Sa kabila, ganyan din. Ground tsaka 5 volts. So, tinanggal ko na yan. So, ngayon, yan ang gagamitin natin, yung kulay green. Pinakita ko lang yung isa yan. Pinakita ko lang yan para at least may idea kayo kung paano nyo gagawin. So, ayan na. Yan ang gagawin nating charge control ngayon. Itong 5 volts na to, nakasulat dyan, saka yung G ground. Kukuha tayo dyan ng isang terminal, lalagyan natin ng wire. Tapos yung kabila naman, lalagyan din natin ng wire. Bali, positive tsaka negative, kukuha tayo dun. Ito, mayroon tayong female USB plug. So, apat ang kuryente niyan sa loob. Ang dalawa dyan ay data. Puputulin natin yan. Titira natin yung red and black. Yung puti tsaka yung green ay data. Puputulin natin, di natin kailangan yan. So, yung red tsaka black, yun yung positive tsaka negative. Yung red is positive, yung black is negative. So, ganyan. So, ilulusot natin dyan sa butas na yan. Yan, para medyo maganda. Yan, tapos yung black tsaka red, ihinangin natin sa magkabila, left and right. Sa left, kukuha tayo ng ground. Sa right, kukuha tayo ng 5 volts or positive. So, ganyan lang. Ayan. Hihinangin ko na ngayon. Sa kabila ay sa ground tayo kukuha. Didikit natin sa ground. Ayan.
So, yan. Tignan nyo lang. Mas madali kasi meron siyang nakalagay na ground. Yan. Tapos sa kabila is positive 5 volts. Yan. Konting adjust lang para kumasya yung wire. Yan. Pag okay na, dikit nyo na. Tiyagaan lang po ito. Yan. Okay na siya. Tapos yung wire ng female USB plug, idikit natin sa board para hindi siya nakayuko. Yan, ganyan. Didikit natin ng quick dry glue. So, ganyan lang. Ingat lang po tayo sa glue. Konti lang. Tapos yan, dikit natin. 5 seconds lang, okay na yan. Dikit na siya. So, yan. Ito mas safety ito pag ginawa natin. Minsan kasi power bank ginagamit. So, hindi maganda yung power bank. Ito mas safe ito kasi once na napuno na yung battery ng earbuds mo, automatic nagsha-shutdown sa ng charging. May tigil siya. So, ayan, tatry ko ngayon kumuha ako ng DIY kong charger. Ayan. Tinry ko sa AirPods Pro. Ayan. Ayan, umilaw na. So, ibig sabihin, nag-charge na siya. Ayan. Ganun lang kadali. Ayan. Ngayon, tatry natin kung magkanong voltage yung lumalabas dyan. Kuha tayo ng digital multimeter. Lagay natin sa DC volt. Ayan. Try natin yung positive tsaka negative. Ngayon, 5 volts na siya kasi meron nagcha-charge na AirPods Pro. Ayan, ganyan din. Sa kabila, ganyan din. Ayan, negative, positive, 5.1 volts. So, yan. Ganyan lang po. Meron na rin ako dyan, yung isa. So, ganyan lang po paggawa ng earbuds controller.